Ayan, no? Nandito tayo ngayon, no, sa The Hague, no. Kasama natin si Senator Padilla, no. Siya nakikihalubilo siya doon sa mga Pilipino, no. Sen, Monsi Serrano from the Philippine Business News, at magkita na naman tayo. Huli tayo nagkita ng Polish National Day. Opo, opo. Sen, bakit ka nandito sa The Hague ngayon? Well, kasama naman po yan sa mandato natin, no? Basta may Pilipino, kahit saang bansa, kailangan merong representasyon ng gobyerno dyan. Siyempre po, ngayon, ang concentration ng ating mga kababayan ay dito po sa The Hague. Sa totoo lang po, dito lang tayo nakakita ng mga Pilipino na galing sa iba't ibang lugar. May galing dito sa Europa, merong galing sa Amerika, merong nanggagaling din sa Pilipinas. May New Zealand pa nga ako nakahalubilo kanina. May New Zealand. So dito po yan. Atin po na nakikihalubilo po tayo sa kanila. Napapakinggan po natin ang kanilang mga hinaing. At siyempre, isa po sila sa mga naapektuhan at nasaktan sa pagkakakulong ng ating mahal na dating Pangulo dito sa banyagang bansa. Marami po dito hindi matanggap na ang ating dating Pangulo ay nakakulong sa banyagang bansa. Kaya tayo po ay nandito para makapagbigay ng konting, alam nyo, yung makita ka lang ng kababayan natin, kakwentuhan nila, makapaglabas sila ng sama ng loob, makapaglabas sila ng kanilang mga komento, napakalaking bagay na po. At syempre, dito rin po natin nalalaman kung ano yung mga hinaing nila na pwede po nating iparating doon sa mga nanunungkulan po sa atin. Kanina nakausap natin yung mga Pilipino na mga OFW na sila po ay nalulungkot sapagkat bumalik na naman daw po ang tanimbala sa airport. Natatakot na naman silang umuwi. Kaya tinatanong po nila kung ano ba yung magiging hakbang ng Senado. Kaya po ang sabi ko sa kanila, wag po kayong mag-alala dahil yan pong committee na yan ay na kay Senator Raffy Tulfo. Napakatapang po niyan at alam natin na mahal din yan ng OFW. Kaya sigurado po na may action dyan si Senator Raffy. Yun po. Sen, anong mensahe niyo sa ating mga kababayan? Ang mensahe ko po, una, pasasalamat. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo dahil nakita po natin ang resulta ng eleksyon. Talaga pong majority ng ating mga OFW ay sumuporta po sa PDP laban Duterte. Kaya ako po ay saludo sa inyo, tanggapin niyo po lahat ang aming pasasalamat sapagkat naniniwala po kayo sa daladalang pagbabago ng Duterte. At tayo naman po ay nakabantay pa rin kung ano po talaga ang mangyayari dahil meron pong hakbang ang Duterte na makabalik po tayo sa manual counting para malaman po natin talaga kung anong nangyari doon sa mga balota na hindi nabilang. At yung kasi marami po talagang mga question nandyan din po yung question ng mga observers galing sa EU. Kaya lahat po yan, nakabantay po tayo, wag po kayong mag-alala. Binabantayan po ng PDP laban ang ating kalayaan at ating kasarilan.